Mabaho nga po talaga tita, nakangiwing giit ni Celine. Nagtakip din siya ng ilong matapos kumuha ng bottled water sa fridge. Huwag mo na naman painitan ang ulo ko na babae ka. Umalis ka rito kung ayaw mo ng amoy ng niluluto ko, pagtataray sa kanya ni Mrs. Mildred. Patuloy ito sa paggigisa. Napalabi si Celine. Sorry po, tita. Siguro dahil lang sa masama ang pakiramdam ko kaya ganito ang pang-amoy ko ngayon. Sensitive. Bigla ang tingin sa kanya ng ginang. Tinaasan siya ng kilay. Ngumiti si Celine. Mabuti na lang at nasanay na siya sa mukhang bruhildang asal at mukhang mangkukulam nitong hitsura. Sa loob ng isang buwan na kasama niya ito sa iisang bubong ay masasabi na niyang tere si Calex. Totoo ngang may busilak na puso si Mrs. Mildred. Prangka lang talaga ito magsalita. Siguro ay dahil isa ito sa mga tao na sa sinasabi sa idiom na, born with a silver spoon in one's mouth. Senyoritang Seniorita lamang ang dating dahil noon pa naman ay Seniorita na ito. Masama ka mo ang pakiramdam mo. Panipi, napabuntong hininga si Celine na tumango. Madaling inilapag ni Miss Mildred ang sandok. Pinatay ang pinaglulutuan at lumapit sa kanya. Sinalat ang kanyang noo at leeg. Mainit ka nga ng kaunti. Panipi. Opo, pero wala po ito. Panipi, tumahimik ka. Anong sinasabi mong wala? Paano kung lumala iyan? Panipi. Nakalabing napatungo siya, hindi na siya nagrason pa. Dapat ipahinga mo, yan. Nasubraan ka na yata ang pag-yoga mo. Sabi ko naman kasi sayo ay hinay-hinay lang. Sa puntong iyon ay napangiti na siya. Paano'y kung may sisisihin man kung bakit na-addict na siya sa pag-yoga ay walang iba kundi si Miss Mildred mismo. Kaya pala malakas at fit pa rin ang pangangatawan sa kabila ng edad nitong higit 50 na ay dahil sa tulong ng yoga. Siya naman ay naingat kaya gamaya. Aniya ay para makalimot siya, hindi maboring at may bonding silang dalawa. Subalit ang hindi naman niya alam ay ma-addict siya. At ano ang niningiti mo dyan? Nagdedeliryo ka na ba? Gusto mo na bang itakbo kita sa pinakamalapit na punerarya? Naging maasim ang matamis niyang pagkakangiti. Tita talaga, magkakasakit na nga ako, inaaway mo pa rin ako, lagnat lang, yan kaya huwag kang owa. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Magpahinga ka na muna, tatawagan na lang kita kapag kakain na tayo. Hindi na siya kumontra pa dahil iyon naman talaga ang gusto niya. Ang humilata, nauhaw lang kasi siya kaya napilitan siyang lumabas siya sa kwarto kanina. Salamat, tita, I love you. Naisipan niya itong asarin. Pangasar niya ang pagsasabi rito ng, I love you. Lumayas ka, pinapainit mo ang ulo ko. Tulad ng inasahan niya ay animoy diring-diringa nitong pagtatiboy na sa kanya. Dinampot pa ang aesthetic daw nitong sandok upang ipalo sa kanya. Nagtatawa siyang umiwas, humahadjijek na tumakbo pabalik sa kwarto niya. Ang hindi alam ni Celine ay hinintay lamang siya ni Mrs. Mildred na makaalis sa kitchen bago dinukot ang cellphone nito at may tinawagan. Natigilan si Joaquin sa pagsa-shower nang marinig niya ang pag-ring ng kanyang private line. Nevertheless, because he hasn't finished bathing yet, he tried to ignore the annoying shrill sound of the cell phone. Itinuloy niya ang paliligo, ngunit dahil parang walang balak tumigil sa pagring ang lintik na cellphone ay binilisan na lang niyang matapos. Nakatapis ng tuwalya na lumabas siya ng banyo. Kita ang mga abs niyang naglakad at lumilitaw ang biceps niyang tinutuyo ng tuwalya ang hair towel. Tumigil siya sa napakadaming monitor sa parang gaming setup na pasadyang nakalagay sa isang bahagi ng kwarto na inuukupo niya ngayon sa mumurahing hotel. And he groaned irritably upon realizing that it was actually his Aunt Mildred who was calling. Kaya naman pala makulit. Nagpantalon muna siya. Tita, sagot niya sa tawag ng polo na niya ang isinusuot. Wala naman siyang choice. Why are you taking so long to answer my call? Nasa tinig na nga ng ginang ang iritasyon, ang kawalan ng pasensya. Ano ba ang ginagawa mo? Tita, katatapos ko lang pong maligo, putol ni Joaquin sa sinasabi ng tiyahin. Why? Is something wrong? Si Celine ba? Bago pa man masabi ni Mrs. Mildred na walang nangyari kay Celine ay nakita na ni Joaquin ang asawa sa kamuan ng mga monitor ng mga CCTV sa Villa Verde. Pinagmasdan niya ang asawa habang ibinubutons niya ang puting polo. Nakahiga si Celine patagilid sa kama. At sa tingin niya ay mukhang maayos lang naman ang kalagayan nito dahil natutulog lang naman.
Dalawin mo na si Celine dito sa villa, tinig ng tita niya sa kabilang linya. Tuldok. Bumantong hininga si Joaquin na inilipat ang tingin sa cam-4. Kuha sa kitchen kung saan naroon naman ang tita Mildred niya. Lahat kasi ng parte ng bahay sa villa, maliban sa kwarto ng kanyang tiyahin, ay pinakabitan niya kay Calex ng CCTV nang pumayag na si Celine na doon tumira pansamantala. And of course, may basbas ang kanyang tita Mildred. Si Celine lamang ang walang kaalam-alam na napapanood niya ito kapag gusto niya itong makita. Hanggang kailan mo ba titiisin ang asawa mo, ha? Panipi. You know I can't meet with her yet, tita. Nasa kalagitnaan pa lang kami ng laban. Baka kapag nalaman ng mga kalaban na maayos na kami ulit ay gamitin siya sa laban sa akin. Tuso ang mga kalaban namin ni Dad, tita. I'm just thinking about my wife's safety. Nakatingin siya sa tita niya habang nagsasalita. Naroon na ako, sige nauunawaan ko. Pero paano kung sasabihin kong may sakit siya ngayon? What? Suddenly he was alert. Sumangkit ang mga niyang binil-ika niya ang cam-1 kung saan nakikita niya ang asawa. Napaupo na rin siya sa gaming chair upang mas makita niya ng malinaw. Paanong may sakit siya, tita? Anong sabi niya na nararamdaman niya? She said earlier that she's not feeling well. At nang salatin ko ang noo niya ay medyo mainit nga siya. Panipi. He frowned. Painumin mo agad ng gamot, tita. Panipi. Of course, I will. After we finish breakfast, I'll give her the medicine. Pero sa tingin mo bagamot lang ang gamot sa nararamdaman ni Celine? Natameme si Joaquin. Tila napipi siya bigla na napatingin ulit kay Celine. Napakislat pa siya nang bigla itong bumangon. Parang zombie ang hitsura na umupo sa ibabaw ng kama. Hindi kaya dahil na iyon sa pangungulila niya sa iyo. Naisip ko lang na baka nagkakasakit na siya dahil sa kakaisip sa iyo at sa matinding kalungkutan dito na mag-isa. Linag nangungonsensya ng little Mildred niya. At makokonsensya na sana siya. Ano ba? Umalis ka sa isip ko, pwede. Gusto kong matulog. Bakit ka ba sumisiksik sa isip ko? Kapag nagkita tayo, papatayin na talaga kita para isang iyakan na lang ako sa iyo. Buwisit ka talaga, Joaquin Velasquez. Ngunit kasi ay biglang malakas na sigaw ni Celine. Nag-ulo-gulo nito ang ulo at pagkatapos ay ibinagsak ang katawan pahiga ulit. Nakabakaka ang mga kamay at pati ang mga paa. Ganyan ba ang may sakit? Joaquin, andyan ka ba? May kausap pa ba ako? Ang tita Mildred niya ulit. Hindi talaga pwede, tita. Kayo na sana ang bahala kay Celine. Alam ko na mas mahihirapan lang siya oras na makita niya ulit ako. Paninindigan na lang niya, nagbago na ang isip niya. Ay, bahala ka, sa ginagawa mong iyan, huwag mo ako sisisihin kapag nawala ang pagmamahal sa iyo ng asawa mo, Just like that, binabaan na siya ng tiyahin ng tawag. Ni hindi man lang siya nakapagpaliwanag. Liling-iling na napabuntong hininga na lamang siya. Pagkatapos ay sinaman na niya ng tingin si Celine. Ano daw sabi niya kanina? Papatayin siya kapag nagkita sila ulit. Nagsalita ang halos iiyak gabi-gabi dahil miss na miss daw siya. Napangisi na siya nang maalala niya ang mga hitsura ni Celine sa mga nagdaang araw na pinapanood niya ito. Parang baliw, parang bata, tatawa-tawa na siya habang pinagmamasdan pa rin ang asawa sa isang monitor. Ganoon pa rin ang hitsura nito, animoy ipapako sa cross. Hanggang sa may kumatok sa pinto at pinapasok niya. Sir, just a reminder of your meeting with the Confederate in 30 minutes, imporma sa kanya ni Secretary Dem. Mabilis ang pagseryoso ng mukha ni Joaquin. Sa tingin mo, iyong nagpadala na iyon ng mensahe sa email mapagkakatiwalaan. Hindi natin malalaman kung sino siya at ano ang totoong pakay niya, sir, kung hindi mo siya haharapin. Yumigting ang paa niya. Noong isang araw ay parang ay bumabang anghel sa kanyang harapan nang makatanggap siya ng email mula sa Anonymous. Ang sabi may alam daw ito sa nangyayari sa Regal Empire at handa siyang tulungan kaya nabuhayan siya ng loob. Sa una ay hindi siya nagkainteresado, pero nang sinabi pa sa sunod nitong email na kilala nito si Mr. Russell ang taong isang buwan na niyang inaalam kung sino talaga ito upang pagbabayaran niya ng mahal. Sapagkat ito na ngayon ang bagong chairman ng Regal Empire dahil ito na ang may pinakamalaking shares sa kumpanya. Sinulat nito ang mga board at shareholder sa pamamagitan ng panlilinlang.
At buo na ang loob ni Joaquin kahapon na makipagkita ngayon sa taong iyon. Katunayan siya pa nga ang nagsabi na magkita sila ngayon. Subalit ngayon ay parang nagdadalawang isip na siya. Paano kung pain lang ng kalaban ang lahat? Pero ikaw pa rin ang masusunod, sir. Kung ano ang desisyon niyo, sabi pa ni Secretary Dam. Isa pang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. At isang huling sulyap din ang iginawad niya kay Celine. You're right, Secretary Dam. I do need to face her. Sa kahit na anong paraan, sa kahit kaunting pag-asa, kailangan kong kumapit kung gusto kong mabawi ang Regal Empire, maya-maya ay buo na ulit ang loob niyang sabi. Sinabayan niya iyon ng matatag na pagtayo. Ngumiti naman si Secretary Dam. Let's go. At lumakad na sila na mag-amo palabas ng hotel. Hindi na niya nakita sa kamuan ang biglang pagbangon ni Celine. Nagtatakbo ito sa banyo at do'y nagsuka ng nagsuka. Pipilitin na talaga dapat ni Celine ang matulog, ayaw na niyang isipin ang tipaklong niyang asawa. Nai-stress lang siya, nang biglang tutupin niya ang bibig dahil naduduwal siya. Bigla ay tila babaliktad ang sikmura niya. She leaps out of bed and hurries to the bathroom. Sa wash basin ay panay ang duwal niya ngunit wala naman siyang may suka. Laway lang naman niya ang naidudire niya. Saglit ay nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Nagmumag at naghilamos siya. Kumuha ng paper towel at pinunasan ang paisang noo at basang mukha. At nang humarap siya sa salamin ay napansin niya ang namayat niyang mukha. Halatang halata na hamapas ang kanyang mukha. Inisip niyang baka mas pamayat pa siya dahil sa pag-yoga niya. Ngunit kinontra iyon nang pumasok sa isip niya na parang nagpalaki sa ulo niya sa kanyang pakiramdam. Unti-unti ay lumuwa ang mga mata niya na nakipagtitigan sa refleksyon niya sa salamin. Sumagi na kasi sa isipan niya na parang ang tagal na pala na hindi siya dinadatnan. Nawala sa isip niya pala ang bagay na iyon dahil sa dami ng isyu sa buhay niya sa mga nagdaang araw. Napis-uri na siya sa kalendaryo ng kanyang cellphone. Naku po, at halos lumuwa ang mga bilog ng kanyang mga mata nang parang sigurado na siya sa kanyang hula. Hindi niya maiwasang kabahan nang hinaplos niya ang sinapupunan. Kinabukasan ay nagtungo agad siya sa isang old giant. Mag-isa dahil ayaw niya munang sabihin kay Mrs. Mildred ang kutob niya. Tiniis niyang hindi sabihin. Hindi niya gustong sabihin ang magandang balita hanggat hindi siya sigurado. Baka kasi mali siya, reyna pa naman siya ng sablay. Baka pati sa bagay na ito ay palpak ang hinuha niya. Ang kasama niya ay si Pamela dahil talagang bumiyahe pa siya para lang magpasama sa kaibigan. Kinailangan nga lang niyang mag-disguise para walang makakilala sa kanya bilang Mrs. Velasquez. Nag-jacket siya ng itim at nagsombrero. Nagsuot din siya ng itim na shades. Isang tipikal na nagtatagong tanang hitsura niya, pero hayaan na. Mas mainam naman na yun kaysa naman Celine ang kanyang hitsura. Maari naman siyang bumili ng pregnancy test o magpabili kay Calex, pero ang gusto niya ay doktor mismo ang kumumpirma sa kanyang kalagayan para sure na sure siya. Akala ko ba ay balak mong bumalik sa trabaho kapag maayos na ang gusot sa Regal Empire? Bakit nagpabuntis ka? Si Pamela nang naghihintay na sila ng result sa kanyang laboratory. Napangiwi siya, malay ko ba na may mabubuo? Nawala sa isip ko, sa bagay, normal naman na mabuntis ka dahil may asawa ka naman. Nakagat niya ang mga labi para hindi mapaiyak. Hindi nga pa pala alam ng kaibigan niya ang totoong sitwasyon nila ni Joaquin. Ready na sana niyang magkwento rito ngunit siya namang labas na ng assistant ng OB. Tinawag na ang pangalan niya. Congratulations, Mrs. Velasquez. You are 2 months pregnant. Nakangiting kinamayan siya ng doktora pagkalapit nila ni Pamela dito. Literal na nalaglag ang panga ni Celine nang marinig niya iyon habang nakikipagkamay. Ibig sabihin tama siya. Buntis nga siya. Bakit parang hindi ka masaya? Pinamulahan siya ng mukha sa birong iyon ng OB. Doc, nabigla lang siguro ang kaibigan ko. Hindi niya kasi inasahan na mabubuntis siya, pagsalo sa kanya ni Pamela. Buti na lamang at kasama niya ito. Lihim silang nagsikuhan na dalawa. Siyempre nauunawaan ko. Mas naging magiliw naman ang ngiti ng doktora kay Celine. By the way, here is the list of vitamins and how many times you have to take them. Kapag nagkasakit katawagan mo agad ako. Huwag na huwag kang iinom ng gamot na hindi ko reseta, okay? Salamat po, Doc.
Nanginginig ang kanyang kamay niyang tinanggap Leon. Kay lakas kasi ng kabog ng kanyang dibdib. Her heart was beating so fast. Hindi niya talaga lubos maisip na buntis siya at si Joaquin pa ang ama. Nakakaloka talaga, gayunman, masaya siya. Oo, masaya siya, naloloko lang siya, hindi makapaniwala, pero masaya siya dahil kahit palapaano, kapag oras na tuluyang maghiwalay sila ni Joaquin ay may souvenir siya na Little Joaquin. Souvenir talaga. Ano ang anak niya noon, living things? Paitang sigaw ng utak niya. Napahiya siya sa sarili. Itinigil na niya ang pag-iisip ng kung ano-ano. Kain muna tayo. Iniaya niya kay Pamela nang palabas na sila sa klinik ng Old Giant. Sige ba, libre mo, ha? Panipi. Nginitian niya ito at dinala nga sa paborito nilang restaurant na Eat All You Can Buffet. Tuwang-tuwa ito na kanya namang ikinangingiti sa tuwina. So, ano ang balak mo dyan? Tanong ni Pamela nang busog-lusog na sila parehas. Ha, Panipi, iyang pinagbubuntis mo, Panipi, syempre itutuloy ko. Hindi ko ipapalaglag ito, oo na depensa niya. Napayakap pa siya sa kanyang tiyan kahit wala pa dong nakaumbok. Gaga ka, sino ba kasing may sabi na ipapalaglag mo iyan? Kilabutan ka nga, umasim ang mukha niya, nga naman, wala nga namang nagsasabi nyon. Sorry, nadala lang ako, aniya sabay laylay sa mga balikat niya. Napilitang tuloy na ikinwento niya sa kaibigan ang kinakaharap niyang sitwasyon. Iyong mag-asawa sila ni Joaquin na parang hindi sila mag-asawa. OMG, hindi nga, Panipi, naiiyak na napalabi siya. Ang gulo pala talaga ng mundo ng mga mayayaman. Ang toxic, parang sa mga drama. Panipi, sinabi mo pa, pero at least, hindi babae ang dahilan ng stress mo sa asawa mo. Mas mahirap kaya iyon. So, sinasabi mo na mas mainam na iyong kumpanya ang karibal ko at hindi babae. Panipi. Hindi ba, Panipi, gaga ka, mas gusto ko naman na babae na lang sana para masugad ko at masabunutan ko. Iyong kumpanya, masasabubuntin ko ba? Hindi, dahilan niya. Napatanga ng ilang sandali si Pamela, pagkuway nagtatawa. Sabagay may point ka, besh. Inirapan niya ito, pero sa huli ay nahawa siya kaya natawa na rin siya bahagya. Kahit paano ay masaya naman silang magkaibigan na naghiwalay. Bumalik lamang ang kanyang lungkot at pangamba nang nasa taxi na siya pauwi sa Villa Berder. At saan ka galing? Galit na salubong sa kanya ni Mrs. Mildred pagkapasok niya sa gate. Napalunok si Celine. Nawala ang ngiti sa mukha, humalili ang kaba. Sorry, tita. Tulog ka kasi kaninang umalis ako kaya hindi na po kita inistorbo para magpaalam. Nagkita lang po kami saglit ng kaibigan kong si Pamela kasi may malalang problema raw po siya. Handa na siya dapat na sabihin galing siya Old Giant. Ang buong akala niya ay handa na siyang sabihin kay Tita Mildred niya na buntis siya. Ngunit bigla ay para siyang aso na nabahag ng buntot. Hindi niya alam pero parang may pumipigil sa kanya. Nakalimutan mo bang bawal kang lumabas hanggat maari? Gusto mo bang dagdagan ang problema ng pamangkin ko? Panipi. Po, inilabas ni Miss Mildred ang cellphone nito. May ipinakitang video at balita iyon tungkol sa Regal Empire. Makikita roon ang tita Divina ni Joaquin na naglalakad papasok sa Regal Empire. Nasa likod nito ang mga anak na sina Jasper at Alexa kasama ang ilang mga executive ng kumpanya. Naka-escort sa kanila ang madaming nakasuit na mga lalaki. Ano po ang meron? Tanong ni Celine dahil hindi niya maunawaan ang nangyayari. Bum-ontong hininga si Mrs. Mildred. Siguradong durog na durog ngayon ang puso ni Joaquin dahil sa balitang ito. Siguradong galit na galit din siya dahil hindi niya malamang akala na ang sarili niyang tiyahin ang magpapabagsak sa kanilang mag-ama. Panipi. Napamulagat si Celine. Si Divina pala ang may kagagawan ng lahat ng nangyayari sa Regal Empire. Siya pala ang tinatawag nilang Mr. Russell na inakala ng lahat na lalaki. Ang traidor kong kapatid. Pinanlamigan na ng buong katawan si Celine nang maunawaan na niya ang nangyayari. Ngayon niya napatunayan na mahina siya sa pagkilatis ng tao. Iyong inakala niyang mabait ay siya palang totoong Brunhilda. Grabe, matinding laban ang kinakaharap ngayon ng asawa mo, Celine, kaya ako na ang nakikiusap sa iyo na umayos ka. Huwag mo sanang dagdagan pa ang pinuproblema niya. Maawa ka kay Joaquin dahil hindi na niya alam ang gagawin at uunahin mabawi lamang ang Regal Empire, nangangaral na sabi pa sa kanya ni Mrs. Mildred.
Opo, tita. She nodded slowly. At sorry po if umalis ako. Hindi na po mauulit, at para matapos na ang usapan dahil parang naninikip na ang dibdib niya ay sabi na lamang niya. Napabuntong hininga si Mrs. Mildred. Mula sa istrikta nitong aura ay naging maamo na kahit paano. Kumain ka na ba? Pinilit niyang ngumiti. Opo, kumain po muna kami ni Pamela bago naghiwalay. Siya, kung ganoon ay magpahinga ka na. Ako naman ay magsisiesta. Huwag mo akong guguluhin at pupuntahan kung hindi naman nasusunog ang villa. No enchants. Kung siguro hindi mabigat para sa kanya ang sitwasyon ay baka natawa siya sa hirit na iyon ng ginang. Sige po, sa halip ay tipid at seryoso niyang sagot. Inihatid niya ng tanaw ang tiyahin ng asawa nang iwanan na siya. Habang palayo ito ng palayo ay palungkot naman ng palungkot ang kanyang mukha. Nanikip ang kanyang dibdib dahil mukhang kailangan niyang solohin muna ang good news sa kanyang sarili. Naiiyak siya para sa kanyang anak. Nasasaktan. Ang saklap dahil dumating ang anak niya na hindi man lang niya maipagsabi. Hindi man lang niya maipagmulaki. Hindi bale, anak, nandito si mommy. Hindi kita pababayaan, pag-alo niya sa anak pati na rin sa kanyang sarili na hinaplos ang kanyang tiyan kalaunan. Wala nang bakas na pagtataka sa mukha ni Joaquin nang mapanood niya sa balita ang tungkol sa tita Divina niya, na ito pala si Mr. Russell na pinagbentahan ng mga traidor na shareholders ng shares nila. Alam na niya iyon dahil bago mangyari ang paglalantad nito sa media at national TV ay nakausap na niya ang isang taong totoong may malasakit din sa Regal Empire. Leon ay walang iba kundi si Alexa. Kuya Joaquin, mangiyak-ngiyak kahapon si Alexa nang magkita sila. Ito pala ang nag-email sa kanya. What does this mean, Lex? Tandang padamdam. What are you doing Salubong ang mga kilay niyang umupo sa malambot na couch katapat nito. Nasa isang exclusive cafe sila. Si Alexa mismo ang pumili. Nakatayo ang cafe sa 3-story building sa isang commercial compound. Medyo tago pero mukhang sadyang pinupuntahan pa rin ng mga parokyano dahil sa kakaibang ambience. Perfect spot sa gustong magbawas ng stress. May mga puno at landscape kasi na pwedeng pagmasdan that will make you feel like you're not in the city. Before anything else, would you like to order coffee first? Panipi. Umiling siya. Seryoso ang kanyang mukha na nakatitig dito. I don't need coffee, what I need is your answer to my question. What the hell does all of this mean? Panipi. Nagpakawala ng hininga ang dalagita. There's something you need to know about Kuya Jasper and Mommy, hindi na nga ito nagpaligoy-ligoy pa nasabi. Lalong kumunat ang noo niya. What is it? Panipi. I overheard them talking the other day, and they really plan to take over the entire Regal Empire. Panipi. Dismayadong umiling siya. Buong akala niya talaga kanina ay makakatagpo siya ng kakampi pero sakit lang pala sa ulo. Kuya Jasper will be the CEO and isn't it obvious yet? Pamumutol niya sa pinsan. Thank you for your desire to help for the sake of the company, Lex, but I'm the one pleading with you. Please, don't get involved in this mess. Hindi ka kasali dito, Panipi. You don't understand, kuya. Giit ni Alexa. At ano ang hindi ko naiintihan? Malinaw na dinadagdagan mo lang ang sakit sa ulo ko dahil na naman sa pagiging pasaway mo. Tumaas na ang boses niya. Hindi ako nagpapasaway. What I'm about to tell you is really important. Could you please listen to me just this once? Let me finish what I'm saying. Hindi nakakibo si Joaquin. Nag-aarok ang naging tingin niya sa dalagita. Maya-maya ay bamantong hininga siya. Okay, I'll listen to you. You have 5 minutes to say what you need to say. Panipi. Tinirikan siya ng mga mata ni Alexa. Your time is ticking, Lex. Masama naman ang tinging balala niya. This time, ngumuso naman ang pasaway bago seryosong bumalik sa topic. As I mentioned earlier, Mommy and Kuya Jasper's plan is to bring you and Tito Alfonso down in order to take over the Regal Empire. Kuya Jasper will assume the role of CEO, while Mommy will become the chairman. Wait, ang mommy mo ang magiging chairman kamo. Si Tita Divina. How will that happen when Mr. Russell holds the largest share in the company? Panipi. That's because Mr. Russell is actually Mommy herself. Panipi. Napanganga siya sa sinabi ng pinsan at dumilim ang mukha.
They disguised Mr. Russell as a man to deceive you further, knowing you would seek out his true identity. They misled you to prolong your investigation, giving them more time to execute their scheme of taking over the Regal Empire, paliwanag pa ni Alexa. Darn it! Bigla ang pagbangon ng kakaibang galit sa dibdib ni Joaquin. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit hirap na hirap siyang alamin kung sino ang Mr. Russell na iyon. Malapit na nga siyang magdesisyon na gumamit na ng dahas, malaman niya lang sana kung sino ito. Leon pala ay ang tiyahin niya pala. Gusto niyang pukpukan ang ulo niya sa kanyang naging katangahan. Paanong hindi man lang sumagi sa isip niya iyon? And Mommy's plan to announce herself as the new chairman of the Regal Empire is scheduled for tomorrow, dagdag imporma ni Alexa. Tumango-tango si Joaquin. Thank you for all this information, Lex. It means a lot to me. But as I mentioned earlier, you're not involved in this fight. Stay away from this mess, or if not, just go along with them so you won't get dragged into it. Alexa smiled bitterly. Nangingilid na naman ang mga luha nito. I don't think I can do that, Kuya. The truth is, Mommy and I are constantly arguing now because I always contradict what she and Kuya Jasper are saying. Sometimes, they even threaten my life as if I'm no longer family to them. Dinagsa siya ng awa para sa pinsan na simula pa noon ay itinturing na niyang kapatid. Kung meron ng bagay na kinaiinggitan siya kay Jasper, iyon ang pagkakaroon nito ng kapatid na si Alexa. I'm afraid of them, Kuya. It's as if I no longer recognize them. They've been consumed by the possessions they crave, paglalabas pa ni Alexa sa hinaing nito. Tumayo siya al umikot sa table. Nilapitan niya ito at kinabig. Hinagod sa likod para pakalmayan. Naramdaman niyang yumugyug ang mga balikat nito dahil sa pag-iyak. Don't worry, I'll find a way to keep you away from them. For now, go home to them and don't raise any suspicions. I'll call you immediately once I come up with a hiding place for you. Thank you, Kuya Joaquin, pasasalamat sa kanya ni Alexa sa gitna ng pag-iyak. Naalala ni Joaquin ang ama nang matapos ang balita. Akmang tatawagan niya ito, pero naunang nagring kanyang cellphone. Nauna siyang tawagan ng dad niya. Siguro ay napanood din nito ang Catalanos lang na balita. Dad, panipi, Joaquin, magpunta ka rito. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Panipi. Yes, Dad, I'm on my way. Panipi. Nang ibinaba ni Joaquin ay tinawag niya agad si Secretary Dem. Dali-dali nga silang nagtungo sa mansyon. Ni hindi na niya nasilip sa mga monitor kung ano ang ginagawa ni Celine. Kung dumating na ba ito dahil sabi ng tita Mildred niya ay umalis daw ang kanyang asawa. Kung saan nagpunta, hindi niya alam. Ang tigas talaga ng ulo ng babaeng iyon. Dad, I'm here, pang-aagaw niya sa atensyon ng ama na nakarite sa kama pagdating niya roon. Sa may bintana kasi nakatingin matanda at mukhang malalim ang iniisip kaya hindi man lang napansin ang kanyang pagpasok. Simula noong nawala ang Regal Empire sa kanila ay unti-unti nang hina si Chairman Alfonso Velasquez, dahilan para hilingin ng mga lawyer nila sa korte na ay house arrest na lamang ito ang parusa kung saan ang isang tao ay ipinagbabawal lumabas mula sa kanilang tahanan, ngunit sila ay pinapayagan na manatili sa loob ng kanilang tahanan o lugar ng tirahan. Joaquin, marahang inilipat ng ama ang tingin nito sa kanya. How are you feeling? Nakapamulsa na tumayo siya sa gilid ng kama nito. Maayos pa naman, sa pagitan ng hirap na paghinga ay sagot nito. Napanood mo sila, panipi, tumiim ang anyo ng chairman. At masaya ako dahil inilabas na nila ang tunay na kulay nila. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Alexa isn't with them. I spoke to her yesterday, and she was the first to inform me of everything. Oo naman, lagi akong dinadalaw ito ng batang iyon kahit pinagbabawalan na siya, nakangiting sang-ayon ng matanda. Tumango-tango siya. Joaquin, kunin mo ang envelope na iyon at cellphone, utos sa kanya ng ama kalaunan. Nagtataka na sinunod niya iyon. Ang ikinanoot ng noo niya ay ang cellphone na mukhang outdated na sa kalumaan. Flip phone kasi iyon na may keypad pa kasi imbes na touchscreen. Buksan mo ang envelope at basahin mo ang dokumento nasa loob, utos ulit sa kanya ng ama. Tumango siya bago ginawa liyon.
At ganoon na lamang ang pagkamangha ng ekspresyon ng kanyang mukha nang pasadahan niya ng basa ang papel na naroon. Paanong may ganito? Manghang-mangha niyang tanong nang mahimasmasan siya sa gulat. Nang inag ang kanyang mga kamay. Secret fund. Is this real? Panipi. Totoo ang lahat ng iyan, Joaquin. Bata ka pa lang ay may special fund nang inilalaan ang kumpanya sa iyong pangalan at iyon ay ang secret fund ng kumpanya na nasa Switzerland. Ako man ay nagulat nang tingnan ko kung magkano na. Hindi ko rin inakala na ganyan na pala kalaki. Sobra rin, tugon ng chairman pero bigla ay naputol ang mahaba pa sana nitong sinasabi dahil nagsikip ang dibdib nito. Dad, are you okay? Nabahala si Joaquin na hinawakan sa kamay ang ama. Gagamitin mo ang funds na iyan para mabaw mo ang Regal Empire, Joaquin. Gamit ang cellphone na iyan ay mawi-withdraw mo ang halagang 800 billion pesos na nakasaad dyan. Wala ka lang ibang gagawin kundi ang tumawag at sabihin ang special passcode. Sa halagang iyan, kayang-kaya mo nang bumili ng karagdagang shares upang dumble ang shares mo't mapunta sa iyo any chairmanship. Ipinauubaya ko na sa iyo ang lahat. Ikaw na ang bahala sa kumpanyang pinaghirapan nating dalawa. Pinilit pa ring magsalita ng matanda. Huwag na po kayong magsalita. Opo, ako na ang bahala, Dad. Babawiin ko ang kumpanya at pagbabayaran ang lahat ng gumawa ng ito sa atin kaya dapat magpakatatag ka para makita mo ang araw na iyon. Pinisil niya ang kamay nito. Termango ang chairman. Anak nga kita, at proud na sabi nito. Nagngitian silang mag-ama. Nasa ganoon silang ayos nang pumasok ang nurse. Pinapalabas na siya dahil tapos na ang oras ng bisita. Secretary Dem. Tawag niya sa kanyang sekretaryo nang patungo na sila sa kotse. Sir, call all the shareholders who are still in favor of us. Encourage them all to sell their shares to me. Tell them I will double the amount and return it to them once I regain my position. Are you sure, sir? Dudoblehin mo ang bili tapos ibabalik mo din. Panipi. Yes. Kaysa magpaliwanag ay ibinigay niya kay Secretary Dem ang envelope. Kamuntikan na tuloy mahimatay ang sekretaryo sa nabasa doon napakalaking halaga. Ngayon din, sir, tatawagan ko na ang lahat. Nakangiting tinapit niya ang balikat ng tauhan bago pumasok sa kotse. Hindi na yun nabura buong biyahe nila. Finally, he's going to take back the Regal Empire. And he swears he'll make Jasper and Divina pay a hefty price. Thank you very much, Mr. Kim. I'll just call you again for the next step, and rest assured, like before, you won't regret placing your trust in us again. Narinig niyang pag-uumpisa na nga ni Secretary Dem sa kanyang iniutos na trabaho. Maluwag siyang napangiti na tumingin sa labas ng bintana. Payapang pinanood ang mga nadadaanan nila. Hanggang sa sumagi sa isip niya si Celine. Nakauwi na kaya ang babaeng iyon? Dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa at chinek ang CCTV nakakonekta rin doon. Naginhawaan siya ng saktong pag-click niya sa kuha ng camera sa kwarto nito ay siyang pagpasok ng asawa. Dumating na nga, minsan pa ay nakusat ang mukha niya nang parang pagod na pagod si Celine na tinungo ang kama at umupo. Saan kaya ito galing? Sir, Mr. Saavedra wants to speak with you to ensure about the offer, lingon sa kanya ni Secretary Dem. Tumango siya, pinatay na niya ang pinanunoorang app kay Celine at tinanggap ang tawag. Hindi na niya nakita ang madamdaming paghaplos ni Celine sa tiyan nito habang kinakausap ulit ang anak nila sa sinapupunan nito.